ikaw ang ombudsman. Sabi kong ganyan sa kanya. Ako, Blue Ribbon Committee ako. Para may mangyari ngayon. Isang karimari-marim na balita. Isang kahindik-hindik. Isang pang-iinsulto na balita. Ang matutunghayan sa video ito kanino? Sa lahat ng mga basher ni Senador Marcoleta. Sa lahat ng mga kupal na mga vlogger. Sa lahat ng mga epal na mga politiko. At Kuya Jem at Kuya Nelson humingi ng paumanhin bagamat hindi sila ng bastos. Lahat ng yan dito sa video ito mapapanood. Napahiya silang lahat. Paano masabi? Bakit? Kanino sila napahiya? Kay Senador Marcoleta. Anong nangyari? Bago yung unang araw ng hearing sa Senate Blue Ribbon Committee, nagkaroon sila ng meeting si Senador Rodante Marcoleta at si Presidente Bongbong Marcos. Wow naman! Yun ang malinaw. Wow! Dito sa video ito. Bago po natin ituloy yung video, ay pinagpapauna ko na po na lahat ng mga isyong ipinapatungkol kay Senador Marcoleta. Yung mga nagsasabi na naungusan siya dahil siya ang umawak sa Senate sa Blue Ribbon Committee na para bagang advance yung isipan ng mga veterano ng mga politiko sa Senado. Advance, para sa akin lang, advance yung isipan nila doon sa 2028 na eleksyon. Kasi naging masigla ang Senado, lalong-lalo na sa Senate Blue Ribbon Committee, noong nandyan na si Senador Rodante Marcoleta. Yun ang totoo, aminin po ninyo hindi. At ito pa isa, yung pinapanukala ng iba, yung sinasuggest ng iba na mga broadcaster na dapat ombudsman ang magsagawa ng pag-iimbestiga tungkol sa issue sa flood control na unahan ka na ni Senador Rodante Marcoleta. Nakausap na niya mismo President Bongbong Marcos, magkatabi sila, magkatabi mismo ng upuan. Sa video ito lahat binanggit ni Senador Rodante Marcoleta. Iniisip pa lang nila na magsasagawa ng ibang grupo, yung Senado para mag-imbestiga. Naisip na ni Senador Rodante Marcoleta. Tumakbo na sa isip niya yung plano ng kanyang mga kasama. Kumbaga ay parang nakikita niya yung, parang nababasa niya yung nasa isipan ng mga kasama niya. Ano ba ang tawag doon? Ang mga matatalino. Psychology ba yun? Hindi ko alam. Tatama ninyo ako kung mali. Parang psychology yata yun. Hirap kasi na walang pinag-aralan. Pero pinanood ko yung video nila sa ganang mamamayan. Pati yung pagbatikos ng isang spokesperson sa Malacanang, babae, USEC Secretary, kilalang-kilala yun. No, binatikos niya si Senador Rodante Marcoleta. Naunahan siya ni Senador Rodante Marcoleta. Magkatabi sila nga ng upuan eh. Dito sa video nito, mapapanood po ninyo. Pati yung gustong pati yung mga nagsasabi na yung Net 25 ay gusto lang makahakot ng malaking viewers, gusto lang makahakot ng maraming followers, mapapanood po ninyo sa video nito. Kaya pagtiyagaan po ninyo, panoorin natin kung ano yung binabanggit ko. Ituloy po natin yung video. Yung balitang ito sa social media ngayon, yung nangyayaring bangayan ng mga politiko
Senado, sa Kongreso, tungkol sa maging yung mga individual, yung mga vlogger, sa social media, nagbabangayan. Pati yung mga media personalities na karamihan sa mga yan ay mainit ang dugo nila kay Senador Rodante Marcoleta. Napansin po ninyo, mula noong maupo siya bilang isang chairman ng Blue Ribbon Committee, marami na ang mga taong talagang mainit sa kanya. Para bagang naaalibadbaran sila kay Senador Rodante Marcoleta na miniminos nila ang kanyang kakayahan bilang abogado. Hindi lang basta-basta abogado, veteranong abogado, matagal na politiko. Pinag-iinitan siya ng mga media practitioner, media personalities, mga vlogger na ayaw sa kanya. Mainit ang dugo ng mga vlogger na mga yan kay Senador Rodante Marcoleta. At maging yung kasamahan niyang mga politiko, ang pinag-iinitan siya. Hindi nila gusto yung style niya. Sapagkat ang style po ni Senador Rodante Marcoleta ay kung ano yung batas, kung ano yung katotohanan, yun ang kanyang pinaninindigan. Sapagkat yun ay sinumpaan niya bilang abogado. Maraming mga abogado ngayon na niyayabang, yung iba nga na tanggalan ng lisensya na disbar. Kasi wala, mayabang. Ito trending na trending. Noong biyernes ng nakaraang linggo, nagprograma ang Net25 sa Ganang Mamayan. At kasama doon si Senador Rodante Marcoleta. Ang topic nila doon ay yung mga samahan niyang mga senador na parang nagsasagawa ng sariling investigasyon. Trending yun, si Senador Lacson. At nag-expose siya bukod sa expose ng mga nandoon sa Senate Blue Ribbon noong unang araw niya. Yung unang araw niya na talumpati sila, sinabi yung mga bagay-bagay, bakit nagkakaroon ng mga flood control, ng pagbaha, kahit mayroon ng flood control. Pinakita nila yung maraming dahilan. Pinakita nila yung mga diferensyadong mga proyekto sa flood control. Doon mismo sa unang araw ng hearing sa Blue Ribbon Committee, may mga dumalo na mga contractor yung unang araw na yun. Pero hindi lahat. Kaya yung pangalawa na doon sa noong September 1, ipinatawag lahat, binigyan ng subpoena. Subalit may mga ilan pa rin na hindi dumalo. Yung mga hindi na dumalo ay yun na, warrant of arrest na. So, balikan po natin yung topic nila doon sa Net25 na kasi yung pag-upo niya doon sa Blue Ribbon Committee ay kini-question ng iba. Samantalang noong hindi pa siya nakaupo bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, walang gustong humawak sa mga veteranong senador. Sino? Tinanong niya, sino ang may gusto sa inyo? At siya na lang, hindi na ako magiging nahawak na lang ako ng ibang komite. Anya, binanggit niya yan. Pinag-iinitan siya. Ito po ang katunayan. Panoorin po ninyo. Ipapanood ko sa inyo kung talaga bang kusa niyang hiningi yun, kung talaga bang tawag nito, kasi may mga ibang mga vlogger na nagsasabi na parang
nagsip-sip siya kay Chis Escudero na ibigay sa kanya yung Blue Ribbon Committee. Ito po, panoorin po ninyo. Bigay nga sa akin ng Blue Ribbon, kasalanan ko ba yun? Oo. Oo. Wala naman, hindi naman sila nag-apply siguro. Oo. Oo. Eh, nung ako, sabi ko, pwede nyo bang ibigay sa akin yan? Kaya naman kumontra. Oo. Tinatanong ako kasi, sabi ko, gusto ko sana yung Blue Ribbon. Oo, puno na. Oo, pwede naman nilang ibibigay sa akin. Hindi, naibigay ko na kayo, hiningi ganito. Wala naman eh. Sabi ko, kung wala, di kukunin ko. Ano naman eh? Ang problema ba yun? Hindi naman. Sa kabila ng mga pangyayari ito, Sen, nakaka-apekto ba ito sa mga Malinaw naman siguro yung kanyang pananalita, yung kanyang sinabi. Sana makarating ito sa mga nagsasabi na wala siyang credible, lalo na si Epifanio Labrador, na walang kredibilidad si Senador Dante Marcoleta na humawak sa kanya, na nahawakan niya yung Blue Ribbon Committee. Yung ang gusto ni Epifanio Labrador, yung ibang mga senador, kagaya ni Senador Pangilinan. Paano ba tinanggap ni Senador Dante Marcoleta yung bagong transfer niya? Kumbaga sa estudyante ay galing sa ibang paaralan, napunta sa ibang paaralan. Alam natin, pagka gano'n, may pagbabago. Siyempre, yung mga daratnan mo doon sa iyong lilipatan ay matitigas na yun. Kasi magkakilala, ilang taon na silang magkakasama, mula pa nung pasimula, tapos bigla kang sumingit. Ano ang magiging pakiramdam mo pagka gano'n? Tapos, yung bagong transfer na yan ay parang gustong magpasikat. Sabihin na natin magpasikat. Kasi nangyayari yan madalas realidad sa mga estudyante, at hindi lang sa mga estudyante, maging sa mga office mate. Nagkakaroon na ng intriga, lalo pag yung bagong transfer ay mahusay. Paano yung mga nandun? Paano po ipinaliwanag yan ni Senador Dante Marcoleta? Ito po, panoorin po ninyo. pasok na senador sa Senado. Na-intimidate siguro. Parang may gano'n. Kasi yung magkakaklase, magkakakilala na sila. Bigla nga yung may dumating na bago, transfer eh. Abay, kung mag-recite talagang akala mo minimorize niya yung buong chapter eh. Ay, ma-unsettle lahat ang mga klase mo ron. Magkakaroon na ng inggitan dyan. Ayan, at kung ano ng intriga. Ang tawag sa iba niyan, para niya nabulabog ang tubuhan. Sa probinsya naman, nabulabog niya pala isdaan namin. Parang sinabi niya, maaring na-intimidate lang sila. Na-intimidate yung mga bagong, ay yung mga nandun na. Kasi nga, magkakakilala na sila parang ang dating siguro sa kanila, yung bagong transfer, si Senador Dante Marcoleta ay bagong transfer sa Senado. Maaring ang dating ng kanyang mga kasamahan ay mayabang siya, stricto, parang nagpapakitang gilas. Ganon, ang dating ng Senador Dante Marcoleta sa kanyang mga bagong classmate. Subalit, pinaliwanag yan si Senador Dante Marcoleta. Matagal ng panahon na kilala siya ng taong bayan. Matagal na siyang naglilingkod bilang politiko. Sa Kongreso, ilang nakatatlong termino siya dyan. Ilang taon yun. Tagal. Ito, panoorin po natin, ituloy natin yung video. nag-iba ihip na hangin. Ganun po. Pero yung mga kababayan naman natin, kilala naman nila tayo dyan. Wala naman tayong mga objectives na halimbawa ay magpasikat tayo. Nagkataon lang na nagkaroon tayo ng mandato dyan
kailangan nating isagawa sa katuparan, tuparin, itaguyod kung anong hinihingi ng mandato natin. Opo. At yan naman po ay hindi na bago eh. Ginawa nyo na yan. Nakita na ng publiko yan nung kayo ay nandun pa sa House of Representatives. Then, at Ayun. Ganon. Pinaliwanag ni Senador Dante Marcoleta. Pagkat nararamdaman niya sabi ko nga para niyang nababasa yung isipan ng kanyang mga kasamahan. Matalino siya, napakatalino. Kagaya nga ng si Senador Pangilinan. Halimbawa halatang naiinggit siya. Sabi nga ni Senador Dante Marcoleta, iniinsulto ako. Bakit nagpa-member siya? Sabi, ay gusto naman pala niyang bumuo ng iba pang grupo na magsasagawa na para pag yung nangyari sa Kongreso noon na bumuo ng TRICOM, bumuo ng Quadcom, kung ano-ano ang mga iniimbestigahan. Samantalang mayroon namang mga committee dyan na dapat yun ang mag-imbestiga kung sino dapat imbestigahan. Kagaya sa Senado, yung Blue Ribbon Committee. Ano ang tungkulin? Yung ibang mga media practitioner, sinasabi, hanggang investigasyon lang daw ang Blue Ribbon Committee. Dahil nasanay na daw ang tao sa ganung style. Pagkatapos nun, wala daw mangyayari. Ito, panoorin po ninyo kung ano ang sagot ni Senador Dante Marcoleta doon sa nagsasabi na isang broadcaster na dapat yung ombudsman ang mag-imbestiga sa mga issues of flood control. Gagawan po natin yan ng reaksyon. Ito, pakinggan po natin na binabanggit niya dyan yung tungkol sa ombudsman na ipinipilit ng isang broadcaster na dapat yung ombudsman ang mag-imbestiga. Kung yung ombudsman talagang yun ang may mandato, mayroong tawag nito, sila talaga ang may karapatan. Pero ano ang pahayag ni Senador Dante Marcoleta tungkol sa mga nandun sa ombudsman? Pakinggan po ninyo yung mga nandun sa mga ombudsman. Ito po ang kanyang pahayag. Latag pa niyang, i-recommenda pa niyang mga pangalan, dating ombudsman, Conchita Morales. Opo. Hindi ba niya alam kung ano, yung ombudsman ay talagang katakot-takot ang corruption niya? Bagay. Pagkatapos Ayun po, ayun, linaw. Katakot-takot na korupsyon ang nangyayari sa ombudsman. Sinabi niya, Senador Dante Marcoleta. Tapos yung iimbestigahan ay yung flood control issue, corruption. Yung mag-i-interview, mag-i-imbestiga ay mayroon din issue sa corruption. Paano yan? Halimbawa ako, isang tatay, sasabihin ko sa aking anak, huwag kang maninigarilyo. Pero nakikita naman niya na naninigarilyo ako. Ganun yun. Ganun lang yun. Nakuha niya ang ibig kong sabihin. Tuloy po natin ito. Tuloy po natin. sabihin nila sa akin na ang ombudsman ay malinis na malinis at walang korap dyan. Ayun. Linaw. Wala na tayong may comment yan. Si Senator Marcoleta mismo nagsabi. Jadi, paano yung mga nagsasabi na yung ombudsman ang may karapatan? Oo, may karapatan. Pero dapat makita na malinis yun. Walang bahid ng anomalya. Tuloy natin. Ako diretsahan ako eh. Lalo yung partikular nung
Kay Secretary Babe Singson, wala akong ano dyan. Opo. Hindi ko naman talaga siya kakilala. Maaring makakagawa siya ng mabuti rin para sa bansa. Kaya lang, pare-pareho silang naglingkod sa panahon ni dating Pangulong Pinoy eh. Kung kulay ang pag-uusapan dito, puro yelo na naman yan eh. Pero ako naman siguro, Sen, in fairness, doon sa tatlong nabanggit, baka naman walang kinalaman doon sa panukala ni Senador Kiko. Wala. Ewan ko lang. Ano ang layunin nila? Di natin alam kung ano yung kanilang layunin. Bakit gusto nila ombudsman ang magsagawa ng gano'n nga, pag-iimbestiga, tapos yun pang mga naging official noon ng Aquino administrasyon ang ilalagay sa ombudsman. Tungkol yan, mayroon na namang sagot si Senador Dante Marcoleta. Kasi nakausap niya mismo si President Bongbong Marcos, magkatabi sila ng upuan. Panoorin mo ito. Panoorin mo. Kung maaari, ay i-share mo ito para alam ng kinauukulan. Pero palagay ko walang mag-share. Sige lang. Ito po. Abangan po natin. Ito na. Ito na. Abangan ninyo kung ano yung sasabihin ni Senador Dante Marcoleta dito sa episode na ito ng Saganang Mamamayan. Samahan ninyo ako. Pakinggan po ninyo, panoorin kung ano ang kanyang bibitawang mga balita. At bago yung first day ninyo ay nagkaroon na ng... So, di dapat sana ang Pangulo na nagsabi, huwag nyo na muna akong unahan. Pwede ba nga niya, mag-imbestiga na lang muna kayo ng iba. Ako na rito. Walang sinabing gano'n ng Pangulo. Ang totoo niyan, siguro kailangan sabihin ko na rin ngayon. sige nga po, Yun. Sinabi sa tono ng kanyang salita, para bang magkaharap sila. Di ba? Para magkaharap sila si Senador Dante Marcoleta at si President Bongbong Marcos. Kasi may mga nagsasabi daw, bakit inunahan ninyo si Pangulo? Bakit inunahan ninyo si President Marcos sa pag-iimbestiga? Ang sagot naman ni Senador Dante Marcoleta, sinabi sana sa akin ni Presidente na huwag mo akong unahan. Ito ngayon, meron siyang kasunod na sasabihin. Tuloy natin. Abangan mo ito. Ikaw, ang nanonood dyan na nagsasabi na yung walang karapatan yung Blue Ribbon Committee, walang karapatan yung na ang may karapatan ay yung ombudsman. Panoorin mo ito. Bago ako nag-imbestiga, yung unang araw na investigasyon, nagkausap kami ng Pangulo. At siya mismo ang nagbigay ng ilang mga detalye na kakailanganin ko. Kailangan malaman ng taong bayan ito. yan ang malaking balita ngayon. At sinabi niya sa akin, sana ay magtagumpay ka. Kaya, para dyan sa gumawa ng komunikasyon na yan, hindi. Ang Pangulo mismo ay nagbigay ng pahiwatig na sana magtagumpay ang iyong pagdinig. Mukhang hindi po ata alam ni Auntie Claire yan, Sen. Kasi si Auntie Claire ang nagsabi nun na para bagang sa kanyang statement ay para bagang inuunahan daw ng Blue Ribbon ang investigasyon pinag-utos ng Pangulo. O yan naman. Napahiya si Aling Claire Castro. Sabi ko nga sa inyo, iniisip pa lang ninyo na una na si Senador Dante Marcoleta. Yan yung sinasabi kong naunahan na kayo ni Senador Dante Marcoleta. Pati si Jose Claire Castro ay nasabihan na daldal hindi man lang nagtatanong sa Pangulo. Ikausap ko na mismo yung Pangulo. Mayroong binanggit si Senador Dante Marcoleta na
isang tao na yun ang dapat maging ombudsman. Kaya lang, hindi niya binanggit kung sino yung pangalan. Ganun katalino si Senator Rodante Marcoleta. Kaya yung mga nagsasabi na tawag dito, parang nagmamarunong lang siya, wala kayong masabi. Kung gusto po ninyo mapanood yung episode na yun sa Net25, panoorin po ninyo. I-search po ninyo yung Net25 News and Information, August 29. Nandun sa episode na yun. Nasaan na yung nagsasabi na walang karapatan ang Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Senator Rodante Marcoleta. Pati ako napapakamot tuloy ng ulo. Alam ninyo, natutupad sa inyo yung kasabihan ng matatanda na papunta pa lang kayo, ako pauwi na. Nangyari yung ngayon kay Senador Rodante Marcoleta at sa kanyang mga kritiko. Lahat, mga vlogger, mga politiko na naiinggit sa kanya, yung mga broadcaster, tutulan ninyo yung mga binabanggit nyo ngayon. Tutulan ninyo ngayon. Kaharap nyo mismo yung President Bongbong Marcos. Tuloy natin. Salita na salita, hindi mo na nagtatanong sa presidente, di ba? Bakit ganun mo? Akala ko Dapat sana tinanong niya muna, di ba? Para hindi siya lumilitaw na may pagkaano rin eh, no? O pagkatapos namin nag-uusap, dumating na isang bisita, naupo sa tabi ko. Mr. President, ito yung gawin mong ombudsman. So personal po kayo magkaharap mismo ng Pangulo, hindi po tatawagan, Sen, no? Magkatabi nga kami, hindi ba? Kaya nga kinukwento ko nga sa inyo. Magkatabi sila mismo. Magkatabi ng upuan. Yun yung binabanggit ko. Magkatabi sila ng upuan. Si Senador Rodante Marcoleta, ito bago yung unang hearing sa Blue Ribbon Committee. Nasupalpal si Aling Claire. Wala na. Naging chismos. Tuloy natin, ituloy. Para yung mga taong nagdududa. Yan, nako. Wala na kayo nagduda, sinasabi ko na. Nako. May dumating na tumabi sa akin. Opo. Mr. President, mabuti dumating ito ka, Ikaw dapat ang maging ombudsman. Kasi yung 17 aplikante doon, wala akong masasabi, basta't mas gusto kita kaysa doon sa 17. Sabi ng presidente, siya na nagsasabi, ano. Alam mo bakit ka ako? Alam mo kung bakit ikaw ang sinasuggest ko? Bakit siya dapat maging ombudsman, opo? Ganito kasi ka ako. Nung ako'y nandun sa House of Representatives, Ito, abangan ninyo, papaliwanag niya. Bagamat hindi niya binanggit kung sino yung taong gusto niyang maging ombudsman. Ipinaliwanag niya bakit ayaw niya na yung ombudsman ngayon ang magsagawa ng investigasyon. Binalikan niya yung nakaraan niya sa Kongreso. Ituloy po natin. meron akong inimbestiga. Nakumpleto ko yung investigasyon. Nagkaroon ng committee report. Inadapt ng plenary at nagkaroon ng rekomendasyon na lahat ng mga datos, lahat ng impormasyon na nakalap doon sa investigasyon na yon, ibigyan ng kopya ngayon ang ombudsman, bigyan ng kopya ang DOJ, ang Solicitor General, kung sino-sino pang ahensya may kinalaman sa pagpapile ng anumang kaukulang aksyon. Either administrative, civil, criminal. Alam mo ka kung nangyari? Walang nangyari. Kaya kung ikaw ang ombudsman,
Sabi kong ganyan sa kanya. Ako, Blue Ribbon Committee ako. Para may mangyari ngayon. Yan ang sinabi ko sa kanya. Ayun. O, naririnig ng Pangulo yan. Opo. Ako, seryoso ako eh. O, Pangulo, sabi niya, narinig mo, magdesisyon ka. Sabi niya, hindi pa ako naka-apply eh. Hindi Wala pa sa pag-prepare ng CBC. Review. Hindi ka ako problema yan. Halimbawa ka mo, may na-shortlist na, binigay sa Pangulo. Opo. Sabi ng Pangulo, hindi, wala akong gusto rito. Sige, i-open uli yan. Hindi pwede ka na. Ayun. Oo. Hindi ba? Narinig ninyo yung paliwanag ni Senador Marcoleta. Mayroon siyang gustong maging ombudsman. Bakit? Yung mga nag-apply, palpak. Kaharap niya mismo si Presidente Bongbong Marcos. Ano masasabi ninyo doon sa binitawang salita ni Senador Dante Marcoleta? Napakalinaw. Ang sabi niya, ikaw ang gusto kong maging ombudsman. Kaharap niya mismo yung presidente nung binanggit niya yun. Meron siyang katabi na yun ang gusto niyang maging ombudsman. Yung mga nagsasabi na walang kredibilidad ang Senador Rodante Marcoleta, pahiya kayong lahat. Sino magsasabi na wala siyang kredibilidad ngayon? Sinabi na mismo ng presidente, sige, mag-imbestiga ka. Ito pa, pakinggan po ninyo yung sasabihin ng Senador Dante Marcoleta patungkol sa Blue Ribbon Committee. Lahat sumausaw na. Walang mandato. Ang nakalagay na mandato, Blue Ribbon Committee. Kung gusto akong tulungan ng mga kasama ko, kasi 17 ang miyembro dyan eh. 17 senators po ito. 17 senators. Opo. Ngayon, Plus yung ex officio members. tsaka sila ngayon magpapanukala na mag-create tayo ng isang di ba? Para nilang iniinsulto yung committee mismo. Di ba? Lalong-lalo na nanggaling sa mga miyembro ng Senado na matagal na ron eh. Talaga naman. Kaya si Senador Dante Marcoleta ay kaabang-abang. Lagi kong sinasabi, kaabang-abang sa bawat sasabihin niya, sa bawat kilos niya bilang senador ng bansa. Hintayin natin matapos yung pag-iimbestiga ni Senador Dante Marcoleta sa pangunguna niya at ng mga kasamahan niyang mga senado na nandoon. Huwag natin silang pangunahan. Sinasabi ninyo na nasanay na ang mga tao sa ganong isa, imbestiga dito, imbestiga doon. Susunod na mga araw, kinabukasan, o sa mga susunod na linggo, wala na, tapos na, nawawala na yung issue. Abangan natin. Huwag tayo magsalita ng patapos. Ay doon, balikan po natin yung sa Net 25. Yun nga, tungkol sa issue kay Senador Pangilinan at kay Senador Marcoleta at yung dalawang host, si Kuya Nelson at Kuya Jen. Nabanggit nila na yung plano ni Senador Pangilinan na bumuo ng iba pa pagkamat siya ay member na sa Blue Ribbon Committee. Hindi na siya dumadalo eh. Nakadalawang hearing na hindi dumadalo. Anong ibig niyang sabihin talaga? Mawalang galang lamang po, nagtatanong lamang po, Senador Pangilinan. Nagkaroon po doon ng isang discussion na nawagan si Kuya Jen kay Ma'am Sharon Cuneta na kung maaari, huwag nang magsalita si Senador Pangilinan, magbitaw na lang.
umalis na lang siya sa Blue Ribbon Committee bilang member. Ang mabuti po ay panoorin po natin yung sa Net25 kasi pinaliwanag nila, sinabi nila hindi, para sa akin na walang pang-iinsulto doon na nangyari, walang pang-iinsultong naganap. Ayon kay Senador Lacson, Senador Pangilinan, na insulto daw, inaway daw, nasaktan daw yung may bahay na si Ma'am Sharon Cuneta. Ayon sa kanya, nag-post siya sa kanyang page. Ano na to, trending na ito. Ay, sasakyan na naman yan ng vlogger ng kontra kay Senador Marcoleta. Ito, panoorin po natin si Kuya Nelson at Kuya Jen. Ay, tama-tama. Magandang hapon po sa mga staff at mga empleyado sa tanggapan po ni Senador Kiko Pangilinan. Salamat po sa pagtutok niyo sa amin, ha? At mayroon po kaming balita na pakakapihin niyo rin po kami. Ano masabi? Hindi kasi ganito. Ay, siguro simulan na rin natin, di ba? Sige. Kasi nakita ko yung post ni Senador Kiko. Parang daramdam yata sa ating palatuntunan. Naglabas po kasi ng statement si Senador Kiko Pangilinan kagabi. Ayan, na nananawagan sa amin na maglabas ng public apology. Humingi ng paumanhin kay Sharon Cuneta. Dahil nasaktan daw po namin ng kanyang kalooban kahit siya'y nananahimik at wala kinalaman sa issue ng korupsyon. Ganun ba? Ito kasi yung episode natin nung Friday, Jen, kung saan kasama natin si Senador Dante Marcoleta. Okay lang ba? Basahin ko na ng buo para at least sige. sa kabatiran po ng marami. Baka nakikinig siya sa radyo. Para mabigyan natin ang kanyang pahayag. Ito po, ang press release pala ito Pero nakapost din po ito sa page ni Senador Kiko Pangilinan. September 1, 2025, pahayag po ni Senador Kiko sa Net25. Sa management po ng Net25, tama ba na sa pagbati ko sa akin ang inyong mga anchor na sina Nelson Lubao at Jen Subarjaga present sa programang Saganang Mamamayan kung saan naging guest ninyo si Senador Dante Marcoleta. Hindi po siya guest, host po siya ng programang ito. Regular guest po siya at every Friday po ay narito. Ay dinawit ninyo ang aking may bahay na si Sharon na wala namang kinalaman sa usapin ng kurakot sa flood control? Binastos. Ito ba ay upang grabe naman. Binastos ng programang ito si Sharon at sinaktan ninyo ang kanyang kalooban kahit na nananahimik siya at walang kinalaman sa isyu ng korupsyon. Ito ba ay upang mapag-usapan at dumami ang inyong viewers? Tama ba na idawit ang isang inosenteng tao walang kinalaman sa official business ng Senado at gawing katawa-tawa ang kanyang pagkatao sa publiko? Ano ba ang ginawa ni Sharon sa inyong istasyon at sa mga anchor person at binastos ninyo ang kanyang pagkatao? Hindi ganito ang mga professional na broadcaster. Your anchors disrespect Sharon, insulted her, and wounded her feelings by dragging her in this issue. She deserves a public apology from Net25 and your anchor persons. Huwag ninyong idawit ang mga inosente at binabastos lalo na ang mga asawa ng mga senador na wala na makidalaman sa mga usapin sa Senado. Ayun. Hindi na po natin bibigyan ng komento yung kanyang pahayag. It will remain as it is. Hayaan na po natin ang ating mga nanonood ang magtaya. Kung yung sinasabi niya ay totoo o hindi. Pero Nabastos nga ba natin? hindi natin bigyan ng komento. Ano ba ang nangyari? Nag-apply siya. Nag-apply, nag-present kayo sa isama. Ano mo kasi, susulat siya. Kung pwede sana maging member ako ng committee mo. Okay. Inayagan ko. Okay. So, technically, miyembro siya ng Miyembro Blue siya. Ribbon Committee. Oo. So, ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro pala siya ng Blue Ribbon Committee, nagsuswestyon siya ngayon ng isang... Anong tanong mo? Anong gusto niya nga? Ano gusto niya palabasin dito? Di ba? Hindi mo alam kung anong gusto niya palabasin. Ano gusto niya palabasin? Hindi mo alam kung anong gusto niya palabasin. 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 Hindi mo
Hindi kasi miyembro siya tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Same subject matter. Ano pong gusto niya palabasin dito? insulto niya ako. Aba, kung ganyan, Sen, halimbawa ako, hindi naman ako miyembro ng Blue Ribbon Committee bilang isang mamamayan. Pwede ka bang sabihin sa kanya na, Senador Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee? Kasi kung chairman kayo, inaamin niya na hindi niya kaya eh. Wala sa tiwala sa Hindi, manawagan ka. Baka nakikinig siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap niyo naman po si Senador Kiko Pangilinan. Naku po, pwede mapakiusapan mo. Bakit po naman memenosin yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Chairman Rodante Marcoleta, nagbubuo pa ng isang komite, baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan, para hindi naman hindi nakaka-insulto. Ayun. Yan po yung part na nakasakit, sabi ng senador sa asawa. Sapagkat alam mo naman, tayo ay mataas ang pagrespeto natin. Wala po sa hinagap. Pero hindi po, huwag na nating argumento. Yes po. Regardless na binastos o hindi, may nasaktan dyan eh. Tama. Alam mo tayo, ayaw natin yung nakakasakit ng kapwa. Ako nga, hindi ako nakatulog kagabi, hindi ako nakapag-programa kanina umaga. Napuyat ako kasi ayoko dyan yung may nasasaktan. Tsaka Kaya man sinadya mo o hindi. Hindi ba? Kasi kung minsan, may nabanggit ka, nasabi ka, hindi mo naman akalain na masasaktan yung isang tao. Kailangan, wala kang magagawa kundi humingi ng paumanhin. At saka ayaw din natin na ang mag-asawa ay nag-aaway din sa palatuntunan ito. Hindi po natin na ninanais ang bagay na yan. Dahil sa ako naman humingi na ng paumanhin sa aking Facebook post, at ako naman din po ay kasi nararamdaman ko din yan. Ayoko din yung nakakasakit eh. Diba? Totoo. Kaya ako, personally, humingi ako ng papaumanhin sa inyo, Miss Sharon Cuneta. Ikaw? Ganun din po. Ma'am Sharon, ako po, si Jenso Barjaga, sa namin po ay humihingi din po ng pamanin sa inyo. Ganun tayo. Kung minsan, din nga sa tuwing Friday, nandito si Senador, hindi na ako nagsasalita halos. Nakakasakit pa rin pala tayo. Lalo na ikaw. Kasalanan mo to eh. Pero ganun pa man. Kasi ang palatuntunan talaga ayaw namin nakakasakit sa loob, lalo na po ng babae. Yan man. Lalo na ng misis. Kaya, kasi yung iba sinasabi, wala naman, hindi man nakakabastos yun Hindi naman natin sa dinirect sa korupsyon, wala naman kayo sinabing tungkol nanawagan ka lang, di ba? Yes. Regardless po, hindi na yun ang argumento Siguro naman ay malinaw yung kanilang mga sinabi, yung dalawa. Sabi nga ni Kuya Nelson, huwag na tayong mag-comment, basta naipakita na yung mga episode na yun, yung noong Biyernes, August 28 yata yun Huwag na tayong mag-commenta niya. Basta para sa akin ay nag-post na ako sa social media ko, sabi ni Kuya Nelson na humihingi ng paumanhin kung masaktan niya. Pero para sa akin at walang pang-insultong ginawa doon kasi nanawagan lang sila Pati si Kuya Jem nanawagan din siya. Nagpakumbaba na lang sila. Huwag nang palakiin pa. Doon na lang sa issue nila doon. Yung mga politiko na lang, pabayaan na natin sila. Kaya makikisaw-saw yung ibang mga vlogger dyan na gusto lang kumita. Gusto lang pagkakitaan, yung mga ganong mga pagkakataon. Ito, sana po kung mapanood ninyo ito ay kung maaari ay i-share po ninyo para malaman nila na hindi po ganun kabastos, hindi po walang pambabastos na nangyari. Maraming salamat po.